Pumunta ako sa may patay nagbigay ng abuloy. Dito lang malapit sa amin. Namatay kasi ang nanay ng kaibigan ko. Ililibing na kasi bukas, araw ng Sabado. Sabi kasi sa pamahiin bawal daw magbigay ng abuloy sa araw ng ililibing na. Hindi kasi ako naglalamay, kaya nagbigay lang ako ng abuloy. Kunting abuloy. Nanay kasi ng kaibigan ko ang namatay. At sinabi nga magpaglibing daw ako dahil may sasakyan naman. Kinabukasan ito na nga ililibing na. Noong una ayoko pa nga sana makipaglibing dahil parang ako lang yata ang ibang tao. Pero ito nakipaglibing pa rin ako. Dahil may sasakyan naman nakipaglibing na ako. Mahirap nga lang ang daan dito dahil pababa. Kaya hirap sila pagbuhat sa patay. Pagdating naman ng baba, nandoon na nag-aantay ng sasakyan. Parang naiilang pa nga ako noong una. Kasi parang wala akong nakitang kaklos na kapitbahay. Ayan na nga. Pinasok na ang patay sa sasakyan. At kami naman kanya-kanyang sakay sa jeep. Okay na rin to dahil wala pa naman akong pamasahe. Libreng sakay naman ang jeep. Ayan, papunta na kami ng Antipolo. Ganda talaga ng view ng Antipolo. Medyo may kalayuan nga lang ang sementeryo na paglilibingan. Akala ko kasi malapit na ang paglilibingan. Ang layo pala, unahan pa ng Antipolo. Simbahan. Unahan ng Antipolo simbahan. First time nangyari ito sa akin na nakipaglibing ako na ako lang mag-isa. Na wala akong kasamang makakausap. Kaya sunod agos lang ako kung saan pupunta. Akala ko rin kasi makipaglibing yung iba ko pang mga kapitbahay. Kaya inisip ko doon na lang kami magkita-kita. Pero pansin ko wala. Tipong mga magkakamag-anak lang ang naroroon. Eto na guys, dito na tayo sa Antipolo. Dumating na rin sa wakas. Ganda ng simbahan ng Antipolo. Madalang lang kasi ako makapagsimba dito sa simbahan ng Antipolo. Gawa ng napakalayo sa amin. Mula sa amin. Kaya ito, di ko akalain na dito pala pamimisahan ang patay sa Antipolo simbahan. Last ko yata ang simba dito noong lockdown pa at sa labas pa, bawal sa loob. Ayan, papasok na nga kami. Ang daming nagpamisa. Araw ng Sabado kasi. Mga 7 patay siguro ang pamimisahan. Galing sa iba't ibang lugar. May bata, may binata, may matanda. Kaya ayan, sunod pa rin ako sa Agos. Kung saan sila, doon ako. Sunod-sunod lang ako sa Agos. Kung saan sila nakaupo, doon din ako nakaupo. Ramdam ko talaga na naiilang ako. Paano ba naman halos magkakamag-anakan lang ang nandoon sa simbahan? At para mawala ang ilang ko, nagsimba na lang ako. Inisip ko na lang nagsimba ako. Nagdadasal na lang ako. At least nga naman nakasimba ng Antipolo. Malayo kasi ito sa amin guys. Kaya bibihira lang ako makapasok dito. Mabibilang na yata ang hindi ka mag-anak dito eh. Ayan na kami, ayan yung kaibigan ko yung nakaputi. Papunta na kami ng sementeryo kung saan ililibing ang nanay niya. Konting lalakbayin pa bago makarating ng sementeryo. Medyo may kalayuan pa rin sa simbahan. Doon ko nalaman, doon pala ito ililibing sa malapit sa kinukunan ko ng suman, pabrika ng suman. Sayang nga kung may pera lang ako, bibili sana ako ng suman. Makamura ka kasi dito sa pabrika. Kung pangkain lang naman ang bibilhin mo. Ayan na ako, parang tanga lang. Charing. Para lang talaga akong tanga dyan guys. Kasi hindi ko naman makakausap ang kaibigan ko kasi sila lang nagkakausap na magkakamag-anak. Mahiya naman ako kung lulusubin ko sila bigla. Kaya dito lang ako sa tabi. Nakikiramdam kung kailan aalis na naman pa uwi. Nataon pa kasi na wala man lang akong pamasahing dala. Kaya kinakailangan talagang makisakay ulit sa jeep. Puro kasi sila busy na magkakamag-anak. Kaya nasa isang tabi lang ako. Ayan na nga, nilibing na. Kanya-kanya na sila ng pamahiin. Alam mo naman tayo mga Pinoy, marami tayong pamahiin kapag may patay. Ganon kasi talaga, hindi talaga maiwasan ang mga pamahiin. Wala namang mawawala kung susundin. Kaya hinayaan ko lang sila. Habang nag-aantay sa isang tabi kung kailan paalis na ang jeep. Madali lang din naman natapos ang paglibing. Biyahe na naman kami pa uwi. Parang lumipad ang jeep sa bilis ng magpatakbo. Eto, nakarating agad kami. Dahil may pamahiin na maghugas muna ng kamay bago umuwi ng bahay. Ayan guys, naghugas na rin ako. Wala namang mawawala kung sundin natin ang mga pamahiin. Pagkagaling makipaglibing, kailangan maghugas ng kamay na may mga bayabas. Dahon na bayabas. Ayan, naghugas talaga ako ng 2 kong kamay. Para pag uwi ko ng bahay, bihisan ko agad ang damit ko. Yung iba pati pa ang hinuhugasan, binubuhusan nila. Maligamgam kasi ang tubig na yan, guys. Ang lakas pa naman din ng ulan. Kaya kailangan ko na rin umuwi ng bahay. At kinakailangan magpalit agad ng damit na suot ko pag galing makipaglibing. Thank you for watching guys. Bye!